always been there for us. The God who has never abandoned us. The God who has blessed us with everything that we need. Yes. Thank you for being our God and our only God. The King of Kings, the Lord of Lords. Your name is the name above all names. You're holy, 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 holy forever. We thank you. We thank you so much. Thank you once again for bringing us together. Your children, to be here is a privilege. Thank you so much. And we pray, O Lord, that you prepare each one of us. Forgive us, Lord. Cleanse us from all our unrighteousness. Prepare our hearts. Prepare our minds. Prepare our whole being as you speak to us this morning. Holy Spirit, be with us. Be our teacher. Be our counselor. Be the one to make clear to us your message, the truth, Lord. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po. Baka hindi mo pa nasabi sa inyong katabi, good morning. Baka nakalimutan nyo dahil nagmamadali kayo na maghanda para makapunta dito at yung kabahay nyo, baka hindi pa ninyo grinig ng good morning. Good morning. Minsan, yun na, nakakalimutan natin. Ang ganda ng sinabi ni R. James kanina na sa pagtatapos ng taong ito ay tinitignan niya ang kanyang sarili. Yung kanyang spiritual growth. Yung kanyang spiritual na buhay. At actually yun ang ating gagawin ngayong taon. Dahil nga patapos ng taon na ito, maganda na talagang balikan natin. At talagang suriin po natin kung kumusta nga ba tayo ngayong taon na ito. Dito sa church, una, dito sa church, at pangalawa, titignan po natin individually. Kasi ang paglago bilang isang mananampalataya ay talagang in the end, yan po ay individually. Yan po ay personal. So, para bago papasok ang bagong taon, at least nagkaroon man tayo ng reflection kung kumusta na ba tayo. So, sabihin mo sa inyong katabi, kumusta ka? Kumusta ka ngayong taon na ito? Yung mga nagdaang mga araw at mga buwan. Di ba? Maganda rin. Kasi baka nasanay tayo na magkakasama tayo at talagang nakalimutan na natin na talagang tignan din yung ating sarili o kaya ang ating kasama sa bahay o kasama dito sa ating simbahan. Nagsimula tayo ng January, nagkaroon tayo kaagad ng Dawn Watch. Ang date dito, nakalagay dito January 6, 2024. So yung Dawn Watch na ito ay ginagawa po natin tuwing unang Sabado ng buwan. So, ilan sa isang taon? Ang Dawn Watch? 12. Okay? So, ano ang unang Sabado sa 2025? January 4. So, ngayon pa lang, iniimbita po namin kayo na dumalo sa ating Dawn Watch. Alas 5 po ng umaga. So, yun ang una natin ginawa noong January 2024
And then, may mga iba pa tayong mga activities, kagaya ng prayer and fasting. At yan po ay gagawin din po natin sa darating na January. Kaya i-prepare po natin ang ating sarili para po sa prayer and fasting nito. Baka dito ilang araw ito? 24, 25, 26 ng January 2024. At ngayon, tinitingnan po natin yung possibility na gagawin natin 5 araw para pasimula ng taon 2025, nag-diet na tayo. Okay ba yan? And then fasting. So prayer and fasting. And then eventually, inumpisahan po natin na i-prepare yung pagpapatuloy ng pag-construct ng ating worship center. So may mga ibang nag-volunteer para sila ay maglinis. And then yung delivery ng mga iba't ibang mga materials. Yung ng February, anong ginawa natin? Nagkaroon tayo ito lang ay yung mga main activities natin. Okay? Hindi po natin maisa-isa lahat. Nagkaroon tayo ng Couples Dinner Fellowship, February 14, 2024. So, tignan niyo po ang inyong mga mukha dito. Andito ba? Mga couples. Hopefully, kumpleto yung nilagay ko. Okay, so, yan po ay ginanap natin sa 7th floor. So, ngayong 2025, magkakaroon tayo ulit ng couples fellowship. So, imbitado po lahat ang mag-asawa. Okay ba? So, i-prepare po natin. Sa darating na February, meron po tayong couples dinner fellowship. Maganda actually ito. Kasi, dito natin talagang titignan yung mabigyan din tayo ng pagkakataon na mag-date. Mag-date kasi baka kala natin puro tayo busy, nakakalimutan na natin na kailangan din palaguin natin yung ating relasyon, ating pagmamahalan sa loob ng pamilya. And then, pareho rin sa March pala ito. March, nangyari yung pumunta tayo sa Dolosco. So may mga pumunta po doon, hindi lang po lang nailagay yung aming mga pictures. Pero dumaan muna sila doon sa Pugo, nag-relax muna sila doon, and then pagkatapos ay pumunta sila sa San Fernando, La Union. So may mga nagawa tayo. Meron din tayong, sa buwan na yon, ang March, umpisahan din natin yung pagtuturo ng the 7 laws of the teacher. So hindi ko alam, dahil nagtuturo na ngayon Sister Eunice, kung meron na naman tayong pagtuturo sa taon na ito. Pero kung meron man, iniimbitahan po namin ang bawat isa na mag-participate. Okay? And then, nagkaroon tayo ng overall gathering and sports fest. Doon. So, sino ang naging champion dito? Malala nyo? Okay. So, kailangan physically fit tayo kasi sa darating na taon, kakaroon ulit tayo ng sports fest. At may iba na ngayon yung ating mga teams. Kasi mamaya baka masanay lang tayo sa ating teams. Hindi na natin alam kung paano tayo makilaro sa ibang mga kasama natin dito sa simbahan. Okay? And then, nagkaroon tayo ng DVBS. Una, dito sa mismong church natin. And then, nagkaroon din tayo ng DVBS doon sa Ambitakan. Okay? And then, ipagpatuloy yung ating construction. So, tuloy-tuloy na yan hanggang noong September 29. Umakyat na tayo dito. Sa hall dito. Di ba? Saya. At meron pa mga nanalo. At bumili ng bagong motor. So, masasabi ba natin na ang taon na ito ay naging matagumpay? Ay, matagumpay. Tayo ay blessed ba sa taon na ito? Nakita ba natin kung paano talaga gumalaw ang Diyos sa ating congregation? Sa ating church? At buhay pa tayo. Sabi ni Brother Fernando. So, talagang, ano ngayon ang ating gagawin kung ito yung ginawa ng Diyos sa atin sa taon na ito? Ang dami pang hindi nilagay dito. Naniniwala ako na may mga activities tayo na na-join at hindi lang nailagay dito.
Naniniwala ako na maraming nangyari sa buhay natin spiritually. Sa ating pamilya, o sa atin personally, o sa inyong mga bata, sa inyong mga pag-aaral. At may mga anak tayo na nagkaroon din ng mga trabaho ngayong taon nito. Hindi po ba? So ang dami po, ang daming ginawa ng Diyos sa ating buhay. At natapos rin yung bahay ni Nagian at ni Steven. At nagkaroon pa tayo ngayon ng seniors ministry. Di ba? May mga pagbabago ngayong taon nito na talagang kailangan na bigyan natin ng talagang pasasalamat ng ating Diyos. So ang una talaga natin gawin sa umagang ito ay talagang bigyan natin ng pasasalamat ng Diyos. Siya lahat ang may kagagawan nito. Ginamit lang po tayo na talagang makita natin na siguro araw-araw minsan hindi natin nakikita, pero pag talagang babalikan natin at i-reflect natin ang taon na ito, ang dami ginawa ang Diyos sa atin. We really have to give thanks to the Lord, for He is good, His mercy endures forever. Sa mga ibang version, His love endures forever. He is really the God of gods, the Lord of lords. He loves us so much. So makita po natin yung sa mga pangyayari nito sa ating congregation, makita po natin yung talagang katapatan ng Diyos. Yung kanyang pag-ibig. Yung kanyang awa. Talagang totoo yung kanyang pangako na hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo papabayaan. Nandyan siya palagi para gawin yung nararapat na mangyari. But in the end, talagang tayo, ang response natin ay talagang dapat na buong pasasalamat. Paano kung may mga pangyayaring hindi rin natin inaasahan na tayo ay nasaktan? Sabi po dito, in everything, give thanks. Bakit? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Maaaring may mga pagkakataon na sabi natin, bakit? Ano nga ba itong pangyayari? Pero sabi doon, we have to give thanks to God in everything. So ano man yung mga pangyayari, sa tingin man natin ay maaaring masikip, nasaktan tayo. Pero sabi doon, talaga, we have to give thanks to the Lord. Andito tayo. Di po ba? Andito tayo. So, ang dami pong nangyari. Ang dami pong nakita natin ginawa ng Diyos sa simbahan na ito. Pero merong isang paalala, babala, na kailangang tignan po natin. Dahil ito ang sinabi ng ating Panginoon. Kasi baka nakatingin tayo sa mga activities dito sa church. Baka masyado tayong naging abala sa ministry works. O kaya sa mga gawain, sa mga ating mga responsibilities. Pero merong isang bagay na baka nakalimutan natin sa taon na ito. At part din po yan ng ating reflection. Dahil sabi nga ni R. James kanina, maganda rin na ating titignan personally kumusta na ba ang ating spiritual growth, yung ating spiritual life. Kasi sabi po dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Kasi, baka sabihin natin, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, done many wonders in your name? Lord, di ba ang dami namin nagawa dito sa ministry na ito? Nagkaroon kami ng DVDS. Naipagpatuloy namin yung construction ng bahay-sambahan na ito. Nag-volunteer kami sa mga ibang activities. Di ba ginawa namin yun, Panginoon? At salamat kung hindi ito ang sasabihin ng Diyos sa atin.
And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Sana hindi yun ang ating marinig. Kaya oo, naging abala tayo, naging busy tayo sa mga gawain dito sa church. Pero ito ang babala, ito ang warning na kailangan tignan po natin. Sabi nga rin sa Matthew 15:7, kasi baka tuwing linggo nandito tayo. O kaya, yes, marami tayong masabing participation natin. But ito ang sabi, hypocrites. Well, did Isaiah prophesy about you, saying, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Ang bigat. Itong warning sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ang bigat talaga. Na maaaring oo, tinitignan ng ibang tao ang dami nating ginagawa. Tinitignan ng tao, talagang praise the Lord, praise the Lord. Tinitignan ng tao, talagang nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos. Pero sabi but their heart is far from me. Ang bigat na talaga pakinggan. Ito ang sinabi ng ating Diyos. So syempre, ang gusto natin sa ating reflection ngayong umaga, hindi ito ang ating maririnig sa Diyos. Di po ba? Hindi yung their heart is far from me. Hindi yung depart from me. I never knew you, you who practice lawlessness. Ito ang pinakaayaw natin na pakinggan na sasabihin ng Diyos sa atin. Ano ang gusto natin pakinggan? Welcome, my good and faithful servant. So yun po ang ating gagawin. Let us reflect on our spiritual life. Kumusta po ang ating naging buhay spiritual sa taon na ito? At siguro para mag-guide po tayo sa ating reflection, subukan po natin matignan sa 4 na areas yung ating reflection. Para at least may basihan man tayo, hindi kung ano-ano yung ating magiging basihan, kundi tignan po natin. So ang una, yung ating relasyon, yung ating communion, pakipagniig sa Diyos. Ang pangalawa, sa loob ng pamilya. Pangatlo, dito po, sa loob ng ating simbahan at sa mga iba pang mga mananampalataya. At ang pang-apat, sa mga hindi mananampalataya, sa loob mismo ng ating pamilya o sa ating lugar kung saan tayo nagtatrabaho o kung sa ating mga clients, mga customers, kung tayo man ay nasa business o nasa trabaho. So titignan po natin ang mga ito. Hindi ito kompleto, okay? Hindi ito kompleto. At maaaring may mga ibang mga basahan para talagang i-reflect po natin ang ating spiritual na buhay. Pero ito ang mga main areas kung saan po tayo gumagalaw. Kumusta ang ating pananampalataya? Kasi yun pa rin ang pinaka-importante. Totoo ba yung ating pananampalataya sa Diyos? Kumusta ang ating pagtitiwala sa Diyos? Tingnan po natin sa mga nakaraang araw, nakaraang buwan, may mga bagay-bagay ba na hindi natin naantay. Pray tayo ng pray, parang walang ginagawa, kaya sabi natin, ako na ang gagawa nito. Ito ang remedyo dito. I-compare po natin yung ating mga yung ating pananampalataya ng 2023 at sa taon na ito. Timbangin po natin. Tingnan natin. Meron bang pagbabago? Kahit sabi nga ni Arjens kanina, it will take years. It will be a process. Yung sanctification po, yung pagbabago po sa atin, kasi yung spiritual growth na ito ay para mas maging Christ-like tayo. Yung Christ-like character. At ito po, kailangan isipin natin, ito po ay gawa ng Diyos sa atin. Pero hindi ibig sabihin na tayo lang ay uupo.
At antayin natin na tayo ay baguhin ng Diyos. Yes, ang Diyos ang talagang babago sa atin. Siya ang magpapalago sa ating pananampalataya. Pero meron siyang pinapagawa. Di po ba? Kagaya ng mayaman, yung mayaman na tinanong, ano ang dapat kong gagawin para ako ay makapunta sa langit? Ano ang sabi ng ating Panginoong Yesus? Alam mo ba yung utos ng Diyos? O, alam ko. At ginawa ko na yan. O sige, may isa kang dapat gagawin. Ano yan? Ibenta mo lahat ng mga ari-arian. Ibigay mo sa mga nangangailangan, mga dukha. And then, sumunod ka sa akin. So, merong pinapagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sumunod tayo sa Kanya. Pagbalikan lang pala natin ito. He who does the will of my Father in heaven. Tinignan ko sa John chapter 6, verse 40 natin. Ano yung will ng ating Panginoon? Na makita natin at magkaroon tayo ng totoong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yan naman talaga ang kalooban ng Diyos. Na magkaroon tayo ng totoong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So, babalik at babalik pa rin sa ating pananampalataya. So, maganda talaga na tignan natin. Sabi nga dito sa 2 Corinthians, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus is in you? Unless, of course, indeed, you are disqualified. So examine ourselves. Are we really in the faith? Meron ba talaga tayong totoong pananampalataya? I-test natin. Kasi ito yung pinaka-foundation ng ating relasyon sa Diyos. Yung talagang ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Yung talagang isurrender natin ang ating buhay sa Kanya. Totoo ba? Yung sinabi sa John chapter 1 verse 12, para mabigyan tayo ng privilege na maging anak ng Diyos at maging kabahagi ng Kanyang pamilya. Did we receive Jesus in our lives? And do we really believe in Him? Kasi mas delikado talaga yung hanggang sa lip service lang tayo. Yun ang pinakadelikado. Kasi ang gawain ng ating kalaban is to deceive us. Oo, meron ka naman totoong pananampalataya sa Diyos dahil simba ka ng simba. Pinagsisigawan mo ang pangalan ng Diyos. Meron kang pananampalataya. Baka yun ang gagawin ng ating kalaban sa atin. And we will be deceived. Believing all the while that we have this faith that truly will save us, and yet in the end, God will say, I never knew you. So, importante po yung ating pananampalataya. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa sarili pa ba natin tayo nagtitiwala o sa Diyos? Sa ating sariling kakayahan o sa Diyos? Itong mga katanungan ito, para sa ating reflection, ito po ay personal, okay? Huwag po nating tignan ang ating katabi. Huwag po nating ihambing kung kumusta ang pananampalataya ng ating katabi at ang ating pananampalataya. And then secondly, yung ating prayer life. Nung pinag-uusapan na namin ito, yung dinidiscuss namin itong topic na ito kasama ko yung mga pastor, sabi ko, ayaw ko yata, hindi ako qualified na ito ang magiging topic sa pagtatapos ng taon na ito. Dahil kung ako lang ang talagang mag-reflect
sa aking naging buhay sa 2024, ang dami pang dapat kong gawin. Ang dami pang dapat mangyari sa aking buhay. Ang dami pang kailangan i-surrender ko. Ang dami pang dapat baguhin sa akin. Pero sabi ni Pastor Alex, lahat naman tayo. Lahat naman tayo. So, wag po natin i-compare yung ating sarili. Kasi the moment na gagawin natin yan, i-compare natin, sabihin natin yung ating spiritual maturity, pag i-compare po natin, ihambing po natin sa ibang tao, baka magkakaroon tayo ng spiritual pride. At yun ang delikado, yung pride. So, wag po natin, o kung hindi pride yung kabaliktaran, baka masyado na tayo, parang walang nangyayari sa akin. Baka tayo ang susunod. So sa Diyos lang po tayo, talaga. Examine. Magpa-examine. Although sabi nito, examine yourselves. Pero ito, parang talagang kailangan tingnan natin. Totoo ba na meron tayong pananampalataya? At dito, sa prayer life natin, continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Vigilant. Maging watchful pala tayo. Na talagang kailangan bantayan din ng ating sarili. Ako ba ay talagang nananalangin? Bantayan. Maging conscious din pala tayo dito. Kung talagang tayo, kung kumusta yung ating buhay sa larangan ng pananalangin. And then, sabi rin dito, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Kasi baka maya dahil nga sa ating mga ginagawa araw-araw, mga concerns araw-araw, ay baka nakatuon-tuon yung ating kaisipan, yung ating paningin, yung ating mga oras, at nakakalimutan na natin ito. Kaya be anxious for nothing. Dapat ang mga gawain natin araw-araw, yung ating hinaharap, hindi yan ang talagang kukuha sa ating attention. Na talagang uubusin ang ating oras dahil na dito. Be anxious for nothing, but in everything. So ito ay, pag ine-exercise kasi ito, hindi natin namamalayan, maya't maya tayo pala ay nananalangin. So it becomes really part of our life. Na pag tayo ay naglalakad, maya't maya may nakita tayo na nananalangin tayo. Ako nga ay nagpapasalamat na traffic ang papunta sa opisina. Kasi yun ang oras ko talagang makinig. At pala, kung may tinitignan ako, Lord, i-bless mo ngayon. Lord, tulungan mo yun. Sabi ko ngayon, kung talagang babalikan ko, traffic. Noon mainitin ang aking ulo sa traffic. Pero pag titignan ko yung positibo, sabi ko, ito yung oras ko para ako ay makinig. And then, isa pa yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumusta po? Ngayong taon na ito, hindi na nagpadala si Sister Ana everyday ng schedule. Di ba? Hindi na. So, ibig sabihin niyan, sabi ni Sister Ana, kailangan maging maging responsible na tayo individually. Na talagang titignan natin kung meron tayong pagbabasa ng salita ng Diyos. Ako, hindi ako masyadong nagbabasa sa bahay. Kaya ang tinitignan ko, kung may time ako sa office, yun na. Pero talagang kulang. So, may gagawin pa ako dito. Kasi sabi nga dito, sabi ko, ano kayong magandang verse sa pagbabasa na talagang pag-challenge sa atin? Sabi ko ito yung nakita ko And truly, Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book. I-imagine nyo, kung lahat ng ginawa at itinuro ng Diyos ng ating Panginoong Hesus ay naisulat, gaano kaya kakapal ang Biblia? Di ba? Kung sa ngayon ay ganun kakapal yung naisulat, kasi sabi dito
But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. So sapat pala yung naisulat. Marami pang kailangang naisulat. Marami pang hindi naisulat na mga katotohanan tungkol sa Diyos. Pero sapat pala yung naisulat niya. At kung sapat yan, ibig sabihin, pag binasa po natin at pinag-aralan yan, sabi dito believing you may have life in His name. Kaya nga sabi ko, wow, kung naisulat pala lahat, kailan ko kaya mababasa at pag-aralan lahat? Salamat at alam ng Diyos yung ating kakayahan, no? At talagang kung ano ang nararapat lamang na maisulat sa Kanyang salita, yun ang naisulat at na-preserve. So sapat yan. Sapat yan para makilala natin ang Diyos at magkaroon tayo ng pananampalataya at buhay na walang hanggan. And then, further studies. Kasi minsan baka sabi natin, nag-pray naman ako araw-araw. Binabasa ko naman ang Biblia. Nag-aaral naman ako. Pero maganda rin pala individually sa ating spiritual growth. So, tignan po natin, nakapag-attend ba tayo ng mga ibang mga pagtuturo sa taon na ito, mga conferences, mga seminars? Nagkaroon ba tayo ng mga bagong grupo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? O baka naman limit lang tayo kung saan tayo lang gumagalaw sa loob ng pamilya at sa church na ito. At nakalimutan din natin na lumabas. Ang dami ng online. Minsan talagang ako rin ay na-challenge kay Yuli Kasi palagi siyang nag-aaral online. Sabi ko, kailan ko rin kaya magawa yan. So, meron akong dapat gagawin para sa taong 2025 na hindi ko nagawa ngayong 2024. Kulang yung aking pag-aaral. Kasi sabi dito grow in the grace and knowledge. Kailangan talagang tayo ay lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon Jesus. We have to grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tuloy-tuloy. Meron nga akong nabasa sabi nga dito ni Thomas McDaniels, hindi McDonald, McDaniels. Anong sabi? Basahin natin, sabay-sabay. Maganda Spiritual growth is no accident. Expecting a Christian to experience spiritual growth without studying the scriptures is like expecting an athlete to become an Olympian without rigorous training. The fact is, spiritual growth requires a Christian to be intentional. Sinasabi dito, gusto mo maging kagaya ni Pacquiao, na boksingero? Hindi ka pwedeng uupo-upo lang. Di ba? Gusto mong maging runner? Hindi ka pwedeng uupo-upo lang. Gusto mong maging membro ng music team? Hindi ka lang dapat nanunood o kailangan may practice. So, ganun din pala yung ating paglago spiritually. Talagang kailangan maging intentional pala tayo. Meron pala tayong dapat gagawin. So, kagaya po ng ating sinabi, tingnan po natin ang ating pananampalataya, yung ating pananalangin, yung ating pagpapasa, pag-aaral ng Kanyang salita, at kung mabigyan po tayo ng pagkakataon, mag-aral po tayo din sa labas. Sa mga ibang seminars, training, online studies, yun po ang ating titignan. Kung hindi natin nagawa, ngayong taon na ito. Kung ginawa man natin, i-maintain po natin sa darating na taon. And then secondly, sa loob ng ating pamilya. Marami pa rin akong dapat gagawin dito. Kumusta yung ating pagmamahal sa loob ng pamilya? Kumusta yung respeto natin sa bawat isa? Meron bang pagbabago ngayong taon na ito? Kung dati ba pag tayo ay sumasagot, parang may kasamang pagkainis.
Ako minsan, gano'n. Kailangan mabago talaga. Yung pagmamahal natin, yung pag-ibigan natin. At siguro, reminder lang naman ito. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her. So nandoon yung sacrificial. Yung talagang may katawa. Love is an action word. Hindi lang po yan feeling. Nararamdaman ko, mahal kita. Ano nga ba ang inyong gagawin para may makita yung sinasabi mo, nararamdaman mo pagmamahal o pag-ibig. Wives, submit to your own husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them. So, alam natin na sa loob ng pamilya, talagang yan ang inordain ng ating Panginoon na sa mag-asawa, ang head ng family ay ang lalaki. So, nandoon ba yung talagang submission din bilang isang asawang babae? Pero, ito rin ang warning sa asawang lalaki, di ba? Love your wives. Do not be bitter toward them. Love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her. So, merong standard para nandoon yung totoong submission, yung tamang submission din ng wife sa kanyang husband. And then, sa mga anak, pinapakinggan ba natin ang ating mga magulang? Or can we say that, merong pagbabago sa taon na ito sa pag-obey? Noon nagdadabog ako, pero ngayon, ano na kaya? Meron ba pagbabago o mas dadabog-dabog pag may pinapagawa ang ating parents? Yung obedience nito, hindi naniniwala ako na sa bawat membro ng pamilya. Hindi lang naman sa mga anak, sa mga parents. Pero siyempre, ang mga anak. Kasi ang ganda nga dito yung obey your parents in all things, for this is the will, this is well-pleasing to the Lord. The first commandment with a promise. Ano yung promise doon? You will be blessed. You will enjoy your life. Long life. Sabi pa nga doon So, more life to your years. You will be blessed, mga anak. Pag nandoon talaga yung inyong respeto, yung inyong obedience, yung kanyang honor sa inyong mga parents. And then, isa pa siguro yung support sa loob ng pamilya. Kumusta po? Ginagampanan ba natin ito o meron din tayong mga pagkukulang? If anyone, ito nga yung, although, ang pagbasahin natin ito tungkol sa mga widows, sa mga balot na talagang kailangan nila ang suporta. Pero pag titignan kasi natin ang verse nito, hindi lang siguro sa mga widows, pero talagang sa loob din ng pamilya sa atin. Kasi sabi dito but if anyone does not provide for his own, di ba? And especially for those of his household, for his own in the sense na totally dependent naman tayo. Kaya naman natin magtrabaho. Especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So parang mas masawi pa tayo sa isang hindi daw mananampalataya kung hindi natin ginagawa yung dapat natin gawin na yung pag-support ko sa bawat isa sa loob ng pamilya. And then, ito siguro sa larangan ng forgiveness. Kumusta po? Mas madali na ba tayong mag-forgive? O medyo mahirap pa rin sa taon na ito? Meron bang pagbabago? At least mas madali ba ngayon? Kasi noon nasaktan na ako huwag na. Ngayon ba mas madali natin may bigay, may extend ng forgiveness sa loob ng family. Ibig sabihin nito, meron at merong pagkakataon na tayo rin ay masaktan. May pagkakataon na may magawa ang ating kapamilya na hindi rin tama tayo ay nasaktan. Madali na ba tayong humingi ng tawad? At madali na ba tayong magbigay ng kapatawaran? So, tingnan po natin, meron bang pagbabago? Meron bang pagbabago sa area na ito? Bear with each other and forgive one another if any of you has grievance against someone. Forgive
as the Lord forgave you. Hindi lang itong verse na ito ay hindi lang sa loob ng pamilya, syempre sa loob ng kahit sa trabaho, sa ibang mga relationship. Applicable pa rin ito. So, una, ang ating relasyon sa Diyos, yung ating makipag-iig. Pangalawa, sa loob ng pamilya. At pangatlo, sa ibang mga mananampalataya. Inilagay ko rin dito yung prayer at Bible study dahil kanina individual yun. Pero naniniwala ako na meron din yung corporate o yung collective prayer at saka Bible study. Kasi dapat sa ating pagpipray, kaya nga meron tayong intercessory ministry. Kumusta po yung ating pag-participate sa ating intercessory prayer ministry? So, ito po ay tuwing Tuesday, alas 2 po ng hapon, at tuloy-tuloy po yan next year. So, inaanyayahan po namin ang bawat isa ng lumahok. Andun po yung link para po tayo ay maka-attend kasi ito ay ginagawa online via Zoom. So, pwede po tayong mag-attend dito. So, collective, corporate prayer and Bible study. So, yung mga may kaya na mag-facilitate ng mga Bible studies, pag-pray po ninyo, baka by next year, magkaroon din kayo ng mga ibang grupo para magkaroon kayo ng group Bible study. So, tignan po natin kung magagawa natin yan, kung hindi man natin umpisahan ginawa ngayong taon na ito. And they continued steadfastly. Ito yung sa Acts na may 3,000 sa isang araw na naging mananampalataya. At sabi ay hindi lang hanggang doon. Sabi nila ay binigay ko na ang aking buhay sa ating Diyos. Sinurrender, saved na ako. Hindi. Tuloy-tuloy yung ating paglago sa ating relasyon sa Diyos. At maganda yung kanilang ginawa. So makita natin dito na talagang meron silang gagawin bilang mga mananampalataya. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of the bread, and in prayers. So nandoon yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung doktrina, yung fellowship, yung talagang samahan. Nandoon yung breaking of the bread, ginagawa natin yan tuwing unang linggo ng buwan, and in prayers. Sama-sama silang nanalangin. So ito po ay tutulong sa ating paglago. Wala pong Kristiyanong totally independent. Ang gusto nga ng Diyos di ba, una, relasyon sa Kanya. And then relasyon sa iba. So ibig sabihin talagang it is a relationship. So pati sa ating paglago ay kailangan natin ang bawat isa, bawat mananampalataya. Sabihin mo sa inyong katabi, kailangan kita para ako ay lumulus mo. Next year, buo tayo ng grupo. Okay? And then, sa ating commitment, sa loob din ng, una, dito sa ating church, sa ating mga, sabi ito ang gagawin ko sa 2024. Check na natin, nagawa ba natin yung ating mga commitments for this year tungkol sa ating mga sabihin na gagawin. Kasi sabi rin ni RJS kanina, resolution. So, hindi siguro, commitment talaga. Meron ba tayong naging commitment pag nung nag-umpisa yung taong 2024 at kumusta po yun? Nagawa ba natin? O at least, hindi ko alam kung meron tayong nagawa. He himself gave some, ito yung sa loob ng church, iba-iba po yung ating gifting. Okay? Iba-iba yung ating role, yung ating maaaring gawin. So meron tayo sa music ministry, meron taga-linis dito, di ba? Taga-maintain, meron. So sabi rin dito, may mga apostles, may mga prophets, may mga evangelists, may mga pastors, may mga teachers. So hindi po pareho. So, kung ano yung ating role sa loob ng church, kung ano yung ating gifting, kung ano yung ating
congregation na ito, yung ating commitment para gawin natin ang ating role. Kumusta po? Nagampanan ba natin? At tingnan natin yung purpose po nito, yung ating commitment para gagawin yung ating nararapat na gawin, yung ating roles, yung ating respective roles. Sabi dito for the equipping of the saints, for the work of the ministry. So, in the end, hindi po para sabihin, well, thank you kung wala ka hindi. Para pa rin sa gawain ng ating Panginoon. It's still to edify the body of Christ. Para pa rin may taas natin ang katawan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Ang bawat mananampalataya. It's more willing to encourage each other, to build up each other. Yun ang purpose nito. So yung ating commitment, kumusta? Kung hindi man natin nagawa, pwede kaya natin magawa sa susunod na, sa darating na bagong taon. And then, nandoon pa rin yung kindness and forgiveness din sa atin. So sa loob ng pamilya, mas madali na ba tayong humingi ng kapatawaran at madali na ba tayo nagbibigay ng tawad? Pinapatawad ba natin? Salutin kayo ng church. Baka may pagkakataon na tayo ay nasaktan. May ginawa, may nagawa tayo at nasaktan natin ang bawat isa. O mga ibang mga mananampalataya. Kumusta na po yan? Okay? Kindness, yung treatment natin sa bawat isa. Kung noon ay medyo kulang yung ating ngiti, sa taon na ito ay nag-improve na ba? At mas madali tayong humiti at tumulong, mag-extend ng helping hand, ng concern sa bawat isa. So, mga areas talaga na siguro sa araw-araw nating ginagawa ay titignan natin. And then, lastly, witnessing to non-believers. Alam natin na ito ang sinasabi sa Great Commission. Kumusta po yung ating pagganap sa ating role dito sa Great Commission? Na go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Teaching them. So, definitely yung teaching them, nandoon yung personal nating pag-aaral, nandoon yung corporate o collective natin na method ng pag-aaral. Para meron tayong maituro. Di ba? So, kumusta po yung ating nagawa sa taon na ito tungkol sa ating commission bilang mga mananampalataya? At kumusta yung ating buhay talaga sa harapan ng ibang mga tao na hindi mananampalataya? Sa loob ng pamilya, meron pa rin hindi mananampalataya. Kung saan tayo nag-aaral, marami pa rin hindi mananampalataya. Saan tayo nagtratrabaho, kung saan tayo bumibili ng mga kailangan. Di ba? Masasabi ba natin na tayo naging asin? Naging ilaw? Sa kanila? Nakita ba na nila yung ibang pagkakaiba natin? Meron bang pagkakaiba na tayo sa taon na ito? Sa ating relasyon sa Diyos, kumusta po? Sa loob ng pamilya, sa church, sa ibang mga mananampalataya, sa mga hindi mananampalataya. I-reflect po natin. I-reflect po natin. Bago magtatapos ang taon na ito. At ito ang sabi ko na warning kanina. If anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. Let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone and not in another. For each shall bear his own load. Individual po ang ating accountability. Hindi. Huwag po natin ihambing. Sabi ko nga kanina, baka magkakaroon tayo ng pride sa ating sarili pag hinambing po natin ang ating sarili. Kung gusto natin ihambing ang ating sarili, ihambing natin ang ating sarili sa ating Panginoon Yesu Cristo. Siya ang pinaka-standard. Huwag niyo po ninyong ihambing ang inyong sarili sa mga pastors, sa mga ministry leaders.
o kung sino dyan. Let us examine ourselves. And let us individually really pray for ourselves na talagang kailangan talaga. Each shall bear his own load. We will all be accountable individually. And we must all appear before the judgment seat of Christ. And each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Tayong mga mananampalataya, oo, ligtas na po tayo. Pero, yun nga, kailangan isabuhay natin yung ating pagiging isang mananampalataya. At darating yung oras, sa oras ng ating Panginoon, nahaharap pa rin tayo sa Kanya. At titignan kumusta yung ating ginawa, yung ating naging buhay bilang isang mananampalataya. Entitled ba tayo sa mga award? Bibigyan ba tayo ng corona? Dahil sa ating nagawa. Di ba? So, maganda. Every now and then, kung meron tayong activities, meron ibinibigay ng mga certificates na nakumplit natin. So, ganyan din. Pagharap natin, meron din tayong mga gantimpala na tatanggapin. At syempre, individual yan. So, haharap at haharap pa rin tayo. So, ito ang ating dapat tuluyang gagawin. Ito ang ating gagawin. Although kanina sabi natin examine yourselves. And yet, minsan tayo ay nadideceive po. Kaya let us allow the Lord. Let us allow Him really to reign in our lives, to be the Lord of our lives, to be the King of our lives. Kagaya ng ating nabanggit kanina. Kagaya rin ng ating naawit kanina. Let Him really be the one to work in our lives. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. See if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Let us allow the Lord to continually search us, to reveal to us kung ano pa ang nararapat na mabago sa atin, kung ano ang dapat natin gagawin. Kung meron tayong mga kasalanan na noon ay dinidinay natin, pero alam natin, pero yan ay talaga kasalanan, let Him be the one to really reveal to us. Siya pa rin. So sa Kanya pa rin tayo aasa. Hindi sa pastors, hindi sa, yes, nandoon yung ating relasyon. Pero in the end, let us allow the Lord to reign forever and ever in our lives. Let Him search us continually, reveal to us what we need to do, what we need to change in our lives. What are the things that need transformation, changes in our lives? Ask Him. So pagpasok po ng 2025, at least meron na tayong reflection sa ating spiritual na buhay. Alam na natin more or less kung saan tayo nakatayo sa pagtatapos ng taon na ito. At sa bagong taon, ano nga ba ang susunod natin gawin? Tignan po natin. Pag-pray po natin. Aming Panginoon, salamat. Dahil buhay pa kami ngayon at magtatapos ang year 2024. Dahil Ikaw pa rin ang nag-sustain sa buhay na ibinigay mo sa amin. Maraming nangyari sa aming buhay ngayon sa taon na ito. Salamat sa mga blessings na aming tinanggap. Salamat sa mga katagumpayan na nangyari sa aming mga buhay. Salamat sa lahat ng ito. Pero ang pinaka-importante po, aming Panginoon, andito po kami, nagpapakumbaba
ipagpatuloy mo po na talagang palaguin ang aming spiritual na buhay. Marami pa rin po ang kailangang mabago, matransform sa atin. Sa pagpasok ng 2025, naniniwala kami na lalo pong ilalago ang aming spiritual na buhay dahil nandiyan ka para sa atin. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.